Kumuha naman po tayo ng update sa kaso ng leptospirosis mula kay Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health. Magandang gabi po, Asec Domingo. Si Dominic Albelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Yes, magandang gabi Dominic sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Asec, hingi lang po kami ng update sa kaso ng leptospirosis. Bakit po mukhang dinadagsa ngayon ng mga pasyente ang NKTI at ang San Lazaro Hospital, Asec? Yes, una bigyan natin ng updated numbers, national numbers, no. Yung pinaka-latest data natin as of July 27, mula sa simula ng taon ito ay nagkaroon na ng 1,444 cases of leptospirosis. At meron tayong 162 na namatay. Pero tingnan natin Dominic, no, ito ay hanggang July 27. Yung bagyong Karina ay nangyari nung July 24. So hindi pa natin na isasama sa talaang ito yung mga bilang ng mga tao na maaaring apektado ng Karina. Yung nakikita nating dagsa ng mga pasyente, tawag po namin dyan operational awareness, no? Kumbaga hindi pa natin natatala. Nakikita namin, alam namin may mga bilang, in fact, nung umaga ng Biyernes sa National Kidney Transplant Institute, yung alam namin ay ang laman ng ER, emergency room, 67 na. Pero meron pang 20 na nakapila. Maaaring nagbago-bago ang numero pero alam namin ang sitwasyon at mukhang dumadami nga ang pasyente natin. Asec, ngayong mukhang dagsa po ang mga pasyente na may leptospirosis. Ano po yung mga hakbang na ginagawa ngayon ng DOH, Asec? Yes, nakita natin ngayon na yung ating anunsyo na meron tayong telephone number, mga hotline. Bibilisan ko lang yung basa. 8531-0037 at sa cellphone 0920-283-2758. Napakahalaga sa Metro Manila na tandaan natin, huwag po tayong dumiretso sa NKTI para sa leptospirosis dahil hindi lamang po NKTI ang ospital na may kayang gumamot nito. Lahat po ng mga ospital na may dialysis machines at lahat po sila ay meron yan ay kayang hawakan ang kaso ng leptospirosis. Tutulungan po natin ang pasyente makarating sa isang kama na available para imbis na pumila ay diretso kagad sa admission. Asec, gaano po ba katagal ang incubation period ng leptospirosis? Magandang tanong yan, Dominic, no? Ang incubation period ng leptospirosis pwedeng kasing bilis ng 2 araw, pwedeng kasing tagal ng 30 araw. Usually nangyayari mga 2 linggo. Ibig sabihin ng incubation period para sa ating mga nakikinig at nanonood, ito yung panahon para mahinog yung sakit, para makita yung mga simptomas. So para ho sa lahat ng mga lumusong sa baha sa nakaraang buwan, sa nakaraang 30 araw, inaabisuhan ho namin kayo, please po, pagkonsulta po sa ating doktor kahit walang nararamdaman dahil meron tayong prophylaxis na tinatawag na doxycycline na reseta, libre, madaling inumin dahil ito po ay mas maganda kaysa pumila papunta sa emergency room. Asec, may outbreak na po ba ng leptospirosis o maituturing na ba nating krisis ang sitwasyon ngayon, Asec? Hindi po tayo krisis, ngunit tayo po ay naka-alerto. Tinitignan po ng Department of Health ang sitwasyon, ang mga numero. Bago tayo mag-declare ng outbreak ay kinukumpirma ho namin. Dahil po sa panahong ito, huwag nating kalimutan, 4 na malalaking sakit ang binabantayan natin at halos magkakahawig ang mga sintomas nila. Mabilis lang, no? Yung waterborne diseases sa pagkain saka sa tubig, yung influenza-like illness, yung mga sipon at lagnat, yung leptospirosis of course, at yung ating dengue na halos magkakahawig, lagnat, pananakit ng katawan, pagduduwal, sakit ng tiyan. So, titignan natin yung mga numero at pag nakita natin na merong dahilan para magdeklara, ang deklarasyon ay nanggagaling po mula sa mga local government units. Asec, para lang po sa kaalaman ng lahat, Asec, pag tinamaan po ba ng leptospirosis, automatic ba na kailangang mag-dialysis na, Asec? Right, magandang tanong rin yan, no? 3 bahagi ng katawan ang karaniwang tinatamaan ng leptospirosis. Yan na yung bato, yung kidney, kaya nakikita natin yung dialysis, pero hindi palaging dyan. Maaaring tamaan ng ating atay, kaya may mga simptomas rin na naninilaw ang mata or nag-iiba ang kulay ng ihi at dumi. At pwede rin tumama ang leptospirosis sa ating utak. Pag nangyari po yun, nag-iiba ho yung pagkagising ng pasyente at maaaring kailanganin siyang i-intensive care unit.
Depende po sa sitwasyon, depende kung gaano kaaga maagapan ang ating mga kababayan. Kaya napakahalaga ho talaga kahit walang nararamdaman ay nabibigyan namin antibiotic basta kayo po ay lumusong sa baha within the past 1 month. Asek, marami po bang namamatay dahil sa leptospirosis? Ano po yung mga sintomas nito, Asek? Ang leptospirosis, kapag hindi natin naagapan, lalo na kung inantay natin na manilaw yung ating mata or yung talagang sobrang sakit na, saka lang tayo magkonsulta, yun po medyo kaya namang isalba pero mahirap po, no? Yung mga simptomas sa binanggit ko, yung lagnat, pananakit ng katawan, particular dun sa ibabang bahagi ng ating legs, dun sa may calf area, no, malapit sa may takong. At yung pong ating pananakit ng tiyan, pagduduwal, meron po tayong paninigas ng katawan na nangyayari rin. Magkahawig ho sila sa ibang simptomas, pero ang mahalaga po, wag natin ipawalang bahala kasi pwede nga ring walang simptomas kung kayo po ay napalusong o napunta sa tubig baha, kumonsulta po agad. Asek, paalala at mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Yes, paalala natin sa ating mga kababayan, no, taon-taon ganito po ang nangyayari at ang Karina ay hindi ang huling bagyo na dumating sa ating bansa. Kung kaya pong iwasan na lumusong sa baha, wag na po tayong lumusong. Naiintindihan po ng kagawaran ng kalusugan na may mga kailangang lumusong, kailangan lumikas, yan po okay po yan. Pero may mga nakikita ko kasi kami mga kababayan natin na naglalaro pa, nagba-backflip, nagsiswimming sa tubig baha. Yung ganun po wag na ho natin gawin dahil alam natin na ito na nga ang kahihinatnan, leptospirosis. Ngunit anuman ang dahilan at kayo po ay napunta sa tubig baha, handa pong sumaklolo ang Department of Health sa pamamagitan ng antibiotic na kahit wala pa nararamdaman, kumonsulta po sa pinakamalapit na doktor. Alright, maraming salamat po, Asek Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Salamat at magandang gabi.